Mga tol, tinawag ng China ang US o ang Amerika na adik daw sa gera. Nako po. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Meron tayong panonooring video mula rito kay John Reps. Sabi, ako nakikita ninyo sa title. China tinawag ang Amerika na adik sa digmaan. Mangingisdang Pilipino muling hinaras ng China. Yan, nabigyan na natin ng, ng reaction video yan. Pero eto, yung tinawag ng China na adik daw ang Amerika sa digmaan. Eto ang ating tututukan ngayon mga tol. Pag-uusapan natin to. Adik nga ba ang Amerika sa digmaan? Masyado kasi silang war freak masyado no? Biruin mo, nitong nakaraan, Venezuela, di ba? Binauban nila yung Syria. Tapos yung Iran, 'di ba? Ikipasok pa sila sa gulo doon. Tapos yung Greenland, gusto nilang sakupin. Mga kalaban nila doon ngayon, yung mga kaalyado nila sa NATO. Grabe, adik nga talaga sa digmaan itong US, no? Ano sa tingin ninyo? Well, bago natin to simulan, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 237,000 na po ang ating followers dito sa ating FB page. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Muli na namang naglunsad ng airstrike ang Israel sa Lebanon habang ang Amerika naman ay inalis na ang mga sundalo nito at mga assets sa isang base nito sa Qatar. Ito yung putulin ko lang ito yung napaulat nitong nakaraan na natatakot na ba ang US dito sa banta ng Iran? Na kapag inatake sila ng Amerika, gaganti sila at ang pupunteryahin nila is yung mga base militar ng Amerika doon sa Middle East mga tol. So eto, pinaalis daw ng Amerika etong mga troops nila. Naman ay inalis na ang mga sundalo nito at mga assets sa isang base nito sa Qatar na posible umanong targetin ng Iran kapag nagsimula na ang atake ng Amerika. Habang ang China naman ay tinawag ang Amerika na adik umano sa digmaan at pasimuno ng mga kaguluhan sa mundo. Alamin ang buong detalye mamaya. Dami talaga nagmamalinis, no? Ganyan talaga sila Diba? Dami. Ano sa tingin ninyo naman kung saan adik ang China? saan kaya sila adik? No, manakot, mangangkin, ang hindi naman kanila. At sa West Philippine Sea naman, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na umabot na sa 45 barko ng China ang kanilang namonitor sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Halimbawa, katulad na lang nito, West Philippine Sea. Diba? Well, oo, imbento lang natin yung name na West Philippine Sea. Pero yung sakop ng West Philippine Sea, which is the 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, yan ay defined by UNCLOS. Mga tol, yan ay legal. Nasa batas yan mga tol. Nasa international law, UN Convention on the Law of the Sea. Though merong mga overlapping mga tol, pero yun ay napag-uusapan naman Pero yung tipong ginagawa nila na tinataboy talaga tayo na to the point na parang ang pinapalabas nila, wala kayong dagat. Ganun yung gusto nilang palabasin Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na para sa unang linggo ng 2026 ay 45 barko ng Chino ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sa Baho de Masinloc ay mayroong 2 PLA Navy ship, 3 Chinese Coast Guard at 3 Chinese Maritime Militia vessels. Sa Ayungin Shoal naman ay 6 na barko ng China Coast Guard, 8 Chinese Maritime Militia vessels at 3 China PLA Navy ship. Habang sa Escoda naman ay 6 na China Coast Guard at 8 Chinese Maritime Militia vessels, 4 na China Coast Guard naman at 2 Chinese Maritime Militia vessels sa Pagasa Island. Grabe no, nagkalat sila sa West Philippine Sea no. Nagkalat mga tol. Yan ang tinatawag na respeto. Yan ang definition nila Diba? Diba nagagalit sila kay PCG Tariela, bakit daw ang China na namamalaging bulas
Sa kabila na meron naman ng international law, tas nagagalit sila dun sa AI-generated na photo ni Xi Jinping. Samantalang ito yung pinapakita nila mga tol, oh. Kawalang respeto. Sinabi ni Trinidad sa isang press briefing na kung titingnan ng mga datos mula Nobyembre at Desyembre ay mayroong pagtaas na presensya ng PLA Navy, habang ang presensya naman ng China Coast Guard sa buong West Philippine Sea at ang kanilang mga aksyon ay nagiging mas agresibo. Bakit ganoon? Idinagdag din ni Trinidad, Sabi ng mga mangingisda, bakit ganoon? Naghahanap buhay lang naman kami. Kawawa, di ba? Kawawa. Sana napapanood to ng mga senator na nagpapa-impress lagi sa China. mas agresibo. Bakit ganoon? Idinagdag din ni Trinidad na ang mga barko ng China ay lalong lumalapit sa mga magkasanib na pagsasanay sa dagat sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga kaalyadong bansa. Ang mga multilateral cooperative activity ay mga komplikadong pagsasanay militar kung saan ang mga tropa mula sa iba't ibang bansa ay nagsasama-sama at nagsasanay upang matiyak na ang karagatan ay malaya at bukas para sa lahat. Gayunpaman, ang bilang na ito ay hindi pa rin umano dapat ikabahala dahil wala pang naiulat na mapamilit at agresibong aksyon ng mga barko ng China. Yun tayo eh. Yung tipong pinapalibutan na tayo pero wag kayong mabahala. Kasi hindi naman sila nangaharas, no? Yun tayo eh. Samantala, pansamantala mo nang nilisan ng isang carrier strike group ng Amerika ang South China Sea at mabilis itong tumungo sa Middle East. Yun nga eh. Oh. Ito na oh. Papunta na itong aircraft carrier group ng US papuntang Middle East. Ito ba'y paghahanda na para sa Iran? Ang Carrier Strike Group ay matagal nang nasa South China Sea na pinangungunahan ng nuclear-powered aircraft carrier na USS Abraham Lincoln na kargado ng F-35 at F-18 fighter jets. Base sa report ay ipinag-utos ng Pentagon na kaagad itong tumungo sa Middle East kung saan tumitindi ang inilalapat na pressure ng Amerika sa Iran. Kasama nitong umalis ang mga Arleigh-Burke-class guided missile destroyer na USS Provence, USS Michael Murphy at USS Frank Petersen. Oo, isang grupo yan eh. Fleet. At sa ibang balita naman mga kabayan, muling naglunsad ang airstrike ang Israel sa mga pasilidad ng Hezbollah sa Southern Lebanon. Base sa report, ilan sa mga winasak ng Israel ay ang mga weapon storage at production facilities na ginagamit upang muling i-build up ang grupo. Samantala, ang Amerika naman ay hindi pa rin umaatake sa Iran hanggang ngayon, kung saan halos buong mundo ang nakaabang dito upang makita kung paano durugin ng Amerika ang Iran at kung paano naman tumugon ang Iran. Now we're going to look at the Siyempre, ano pa bang aasahan natin pag ginawa ng US yun? Eh di panibagong gulo na naman, di ba? Nakita na natin yan ng maraming beses eh, pero inaabangan pa rin nila yan mga tol. Ako hindi ko siya inaabangan, sa totoo lang ha. Mas maganda nga sana kung hindi matutuloy eh. Kasi unang-una, hindi naman to about sa kung sino mas malakas sa kanila eh. Oo, pataasan sila ng parehong ihi eh, di ba? Pero kawawa kasi. Lalo-lalo na mga tol, pag nakakapanood ako ng mga civilian na naaapektuhan, yung mga bata palalo mga tol. Nakakaawa sila. Sa totoo lang. Habang yung mga leader ng kanilang mga bansa nagtatago sa bunker, di ba? Masarap ang kinakain. Etong mga kawawang civilian, kawawa naman talaga. whole situation that's going on in Iran. It's really bad stuff. We have tremendous theft and fraud going on in that state because you have an incompetent governor, grossly incompetent governor, and a corrupt governor. But we'll straighten that out. But Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, On sanctuary cities, and we'll act accordingly. Kinumpirma naman ng mga opisyal ng Qatar na inalis na ng Amerika ang mga sundalo at aircraft nito sa Al Udeid Air Base sa Qatar dahil ang nasabing base ay isa umano sa mga posibleng paulanan ng Iran ng mga missiles nito bilang gante. So eto mga tol, yung ginawa ng Amerika na pag-alis
no, doon sa kanilang mga asset, for example, mga fighter jets, mga sundalo. Ano ibig sabihin nun mga tol? Hinahanda na nila. 'Di ba? Kaya nga nila inalis kasi kung sakaling babawi ang Iran, wala na silang babawian. Wala na inalis na. So kumbaga nagsisimula agad silang, hindi pa man sila umaatake, naka-ready na agad yung pangsalag nila. Alam niyo 'yun? Wala kang bawi, di ka makakabawi sa amin. Kasi nga inalis na nila. So ibig sabihin mga tol, anytime pwede na silang umatake kasi wala nang babawian yung Iran sa kanila. Wala na inalis na. 'Di ba? Sa isang pahayag naman, sinabi naman ng Qatar at Saudi Arabia na hindi umano sila sasali sa gyera pero hindi umano nila papayagan na gamitin ng Amerika ang kanilang airspace para sa kaligtasan. Habang sinabi naman ng Israel Defense Forces na handa na umano ang kanilang mga depensang panghimpapawid dahil sa posibleng pagdamay umano sa kanila kapag gumanti na ng atake ang Iran. Yung mga air, nila, yung tawag dito, dome. 'Di ba? Yung Israel. Habang tinawag naman ng China ang Amerika na adik sa digmaan, pasimuno ng mga gulo dahil napakahilig umano nito sa gyera. Sinabi ng Ministry of Defense. Imagine mo mga tol, no, salita ng ganyan yung China sa US. Pero hindi mo maririnig yan sinasabi nila kay Putin kapag inaatake ni Putin ng Ukraine, mga tol. 'Di ba? Halimbawa, kasagsagan ng gabi, biglang nagpalipad ng Russia ng drone tapos pinasabog yung mga residential building. Diba? Hindi mo maririnig na kinukondena ng China yon mga tol. Kaalyado nila yun Diba? So paano ka maniniwala nga alam mo talaga para sa kabutihan? Dapat lahat. Kung talaga nagkukondena ka, dapat sa lahat. Ng China na ang Amerika ay nagtayo umano ng nasa 800 base militar sa 80 bansa sa buong mundo. Kaya't saan man umano mapadpad ang mga makinaryang militar ng Amerika ay siya namang pagdurusa ng mga tao na nadadamay. Well, in a way, tama rin naman yung sinabi ng China na mukhang addict talaga sa gera itong Amerika. Pero dyan nila kinukuha ang pagpapanatili nilang pinaka ma-impluwensya at malakas na bansa, di ba? Pagdating sa militar. Do hindi tayo sang-ayon doon dahil imbis na maging mapayapa ang mundo, nagkakaroon ng mga ganitong kaguluhan, 'di ba? Nagkakaroon ng mga ganitong, kahit naman siguro hindi kalatan ng Amerika ng puwersa ang Amerika ang buong daigdig, magkakaroon pa rin ng kaguluhan Like for example, mga tol, dito na lang sa rehiyon natin, alisin mo man ng Amerika, paalisin natin sila, 'di ba? Meron namang isang higanteng bansa rito na mahilig mang-angkin. Di ganun din, 'di ba? Magulo pa rin. Wala ka talagang maituturong tama si ganito, tama si ganyan, 'di ba? Wala, pare-pareho silang mapang-api rin Sa isa pang pahayag ng China ay umaasa umano silang malalampasan ng Iran ang mga pagpapahirap na ito ng Amerika. Mas pinili ni daw umano ng China na huwag magbigay ng mga makabuluhang suporta sa Iran sa panahon ng matinding pressure. Sinadya daw ng China na dumistansya na naaayon sa patakarang panlabas ng China. Dumistansya sila sa Iran. Mas inuna ang katatagan, pag-iwas sa panganib at pansariling interes kaysa sa ideolohikal na pagkakahanay upang matagalang katapatan sa mga kasosyong nasa ilalim ng pressure. Dagdag pa ni Okay na rin yun. Tama rin naman yung ginawa ng China. Hindi na sila nakisali. Mauning, itinuturing ng mga bahagi ng internasyonal na komunidad ang China bilang isang maaasahang kaalyado sa mga sandali ng krisis dahil umiiwas umano ang China sa mga gulo. Baka naman takot lang at Pilipinas lang ang kayang apihin. Yun lang, kapag maliliit na bansa, mga tol, dyan sila, napakatapang. O di ba naalala niyo yung nagsasalita, yung masyadong malakas ang bagyo, yung nagsasalita, sabi nung pangalan ulit nung Victor, basta Victor ang pangalan nun Di ba sabi niya, sa buong mundo daw, mga tol, China lang ang merong hydrogen bomb, China lang. Sabing ganun, handa daw silang lumaban. Sabing ganun, hindi daw nila hahayaan na manggaling sa iyo hindi daw nila hahayaan na manggaling sa kanila ang unang putok, pero hindi nila hahayaan na manggagaling sa iyo yung ikalawang putok, parang ganun. Kumbaga hindi ka makakabawi. Tapos sabi niya, kayang-kaya daw nilang i-wipe out ang Amerika, 'di ba? Pag nagkaroon daw silang conventional or nuclear war, 'di ba? Wa-wipe out daw nila ang Amerika, sabing gano'n nung Victor na 'yon, mga tol. 'Di
'Diba? Pero ngayon, dito, umiiwas sila. No? Inaano nila mga tol, dumidistansya sila sa problema ng Iran. O, problema nyo yan, Iran eh. Alis muna kami alis muna kami. Problema nyo yan eh. 'Di ba? Pero dito mga tol, mga maliliit na bansang kapitbahay nila o kapitbansa nila, Pilipinas mga tol, hindi nila magawang lubayan, no? Patuloy silang pumupunta sa ating bakuran, patuloy silang pumupunta sa ating soberanya. 'Di ba? Sinisindak nila yung Taiwan, sinisindak nila yung Japan. Pero eto na, Iran, Amerika, medyo distansya sila diyan. At dagdag na balita, ibinalik na ang mga abo ng 32 Special Forces ng Cuba na nagbabantay noon kay Nicolas Maduro. Ngunit tinudas ito ng mga US Special Operation Forces sa isang operasyon na naglalayong hulihin si Maduro. Biruin mo mga tol, si Maduro, 'di ba, president ng Venezuela, pero hindi mga Venezuelan nang nagbabantay sa kanya, Cuba. Galing sa Cuba, no? Ito yung mga natodas nung umatake ang Amerika. Ngayon, abo na lang sila. Alright mga tol, anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito sa mga balitang ating natunghayan? Pwede kayong magbigay ng inyong reaksyon, pwede kayong magbigay ng inyong komento. No? Ano ang inyong masasabi rito? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.